sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Denisa Robles, nakatira ngayon dito sa Zambales kasama ng aking pamilya at mga kamag-anak. Matagal mo na akong tagapakinig dito sa channel mo at meron din sana akong isi-share sa inyong kwento. Nakakaiba pero tunay na nangyari sa akin. Matagal na panahon na itong nangyari. Lumaki naman ako sa maayos na pamilya, hindi kami mayaman pero nakakapag-aral kami sa private school. Nakakakain ng mahigit 3 beses sa isang araw. Nakakabili ng mga gamit na gusto namin. In other words ay nasa middle class kami. Samantala'y 2 lang kaming magkapatid na buo. Ako at si Ate Divina. Although may anak si Papa sa pagkabinata, si Kuya Daniel, pero hindi siya sa amin nakatira. Papa Dudut, average student lamang ako at may pagkakataon na bumabagsak ako sa mga quizzes at exams. Kasi hindi ako nag-aaral. Nasa 3rd year, the last section din ako noong elementary at high school. Okay lang yon sa mga magulang ko. Hindi naman nila ako pinipwersang mag-aral ng todo. Pero in fairness naman, kahit na bumabagsak ako sa mga quizzes at exams, ay nakakapasa naman ako sa final grading. Sa kabilang banda, kabaliktaran si Ate Divina, genius sabi ng marami. Miyembro siya dati ng Mensa Philippines dahil ang IQ niya ay nasa 165. Sobrang proud din ang mama sa kanya. Siyempre Papa Dudut, pati ako. Kaya lang lagi siyang wala. Lumaki ako na hindi ko siya kasama. 5 taon ang tanda niya sa akin, 13 anyos ako noong mawala siya. Sa sulat na iniwan niya ay sinabi niyang pagod na siya. Pagod na siya sa mataas na expectations sa kanya ng mga tao. Nag-sorry siya kina Papa kasi hindi na talaga niya kaya. Gusto niya namang gawin ang mga bagay na gusto niya. 2 taon namin siyang hindi nakasama o nakita man lang. Hanggang sa may mag-add sa akin sa Facebook ng pangalan ni Divina Windorski. Nagulat ako kasi si Ate Divina yon. May kasama siya sa profile picture niya na AFAM. Siya talaga at mukhang masaya siya. Nainis ako kasi habang siya ay masaya, pero ang mga magulang namin ay madalas kong nakikitang malungkot at mugto ang mga mata. Kaya imbis na i-accept ang friend request niya ay minessage ko siya at inaway. Pero katulad ng pagkakakilala ko sa kanya, kalmado niya akong sinagot. Ang sabi niya alam niyang maintindihan siya nila Papa, the best kasi silang magulang. Pero ang ayaw ni Ate Divina yung iisipin ng iba. Nasasayangin niya lang yung talino niya. Sabi niya mag-video call kami, umiiyak ako noong makita siya. Buntis kasi siya at ayon sa kanya ay 7 months na yon at malapit na siyang manganak. Noong nakausap niya na rin sila Papa, kitang-kita ko yung pagbabago sa aura nila. Nakakangiti na sila ng totoo, masigla na sila mama at nawala ang galit ko kay ate. Nasa US na siya, nagpakasal na sila ng AFAM na nagngangalang Reese Wendorski. Sabi niya ay mag-aaral siya ulit pagkapanganak niya. Tuwang-tuwa kaming lahat. Ako naman ay nagsuggest kay Papa na makisuyo sa mga close cousins namin na sina Kuya Dondi at Kuya Greggy na nasa US din na bisitahin si ate. Noong sumunod na mag-video call kami ni ate, kasama na niya mga pinsa namin,
Araw-araw ay magka-video call na kami ni ate pagkagaling kong school. Habang gumagawa ako ng assignment, kausap ko siya at minsan nga ay nakakatulugan na niya. Si Riz na yung nagpapatay. Nagsasorry kasi antukin na raw talaga si ate Divina. Hanggang sa dumating ang buwan ng December, unang araw ng simbang gabi. Nakatambay kami ng mga kaibigan ko sa gilid ng simbahan at hindi pa nagsisimula ang misa. Nung may tumawag sa pangalan ko, sa palayo ko to be specific. Paglingon ko sa madilim na parte, yung parte ng mga libingan ng mga baby, may nakatayo doong babae. Noong titigan kong mabuti si ate, kaya tumayo ako at pinuntahan siya. Kaso tuwing malapit na ako ay lumalayo siya. Tapos may humila sa akin. "Oy Denisa, bakit? Saan ka pupunta?" Usisan ng kaibigan kong si Harissa na kasama ko that time. "Nandito ang ate ko," sagot ko sa kanya. "Baliw ka ba? Nasa Amerika ang ate mo, hindi ba? Paano siyang mapupunta dito?" Balik ni Harissa sa akin. "Siya yun, Harissa. Nakita ko talaga si ate Divina." Insist ko. "Kung siya talaga yun, bakit dito? Bakit hindi sa bahay niyo?" Wika niya sa akin. Papadudot parang doon ako sinampal ng katotohanan. Ang tahimik ko na nung pumasok na kaming dalawa sa simbahan. Doppelganger? Pero ang alam ko ay masamang pangitain yon. Habang nagsisermon si Father ay bigla akong napatayo. Nandun si ate sa likuran niya. Hinila ko ni Harissa palabas at inalo niya ako kasi hindi ko namalayan na umiiyak na pala ako. "Uwi na tayo. I-text ko sila na uuwi na tayo," sabi na lamang ni Harissa sa akin. "Bakit ko nakikita ang ate ko?" Nagtataka at nag-aalangang tanong ko. Ang totoo niya, nagulat din ako nang makita ko siyang nakatayo sa likod ng pare. Gulong-gulo na rin ako sa totoo lang, Denisa. Wika ng kaibigan ko. Saglit ako nakahinga ng maluwag dahil nakita rin pala niya si ate Divina. Kaya masasabi kong hindi hallucination ang lahat-lahat. Hindi ko alam pero titiran ko mamaya pagka uwi. Baka nga umuwi na siya ng Pilipinas. Sagot ko naman kay Harissa. Pero tulad ng aking inaasahan, pag uwi ko doon ay wala nga si ate Divina. Sinubukan kong buksan ang messenger ko para sana tawagan si ate pero si Riz yung nakita kong online. Kaya tinawagan ko siya na agad niyang sinagot. Kakarating lang niya galing sa trabaho. Kitang-kita ko si ate na himbing. Kaya sabi ko ay mamaya na lamang paggising na siya. Pagkatapos ng video call ko, sa aking bayaway sinabi ko rin kay Papa sa telepono yung nangyari. Sabi niya ay kailangan kong mag-relax at magdasal. Ganon ang ginawa ko. Tapos ay sinabi ko kay Mama, umiyak si Mama na panaginipan niya rin daw si ate. Tinatawag siya. Kaya hindi ako pumasok noon, si Mama ay medyo tulala noong aalis na sila para pumasok si Lelen at Vanna. Naka-video call ko noon si ate pero hindi ko sinabi sa kanya. Masigla naman siya at mukhang malakas. Sabi ko noon sa sarili ko ay baka kasi gawa ng pangungulila ko sa kanya kaya gumawa ang utak ko ng ganon. Kaya nagulat ako nung may kumatok. Pagkasilip ko sa bintana ay si Mariel, isa sa mga pinsan ko. "May ulam pa kayo? Pakain ako," bungad nito sa akin. "Sige, upo ka na. Hainan na lang kita. Baka ubusin mo eh." "Ayan, usap kayo ni ate Divina," sabi ko sa pinsan ko. Okay naman ang lahat habang nagsasandok ako ng kanin at ulam para kay Mariel nang marinig kong bumagsak siya sa kanyang kinakaupuan. Kaya agad akong sumaklolo sa kanya. "Ayos ka lang ba, Mariel?" Nag-aalalang tanong ko habang inaalalayan ko siyang tumayo. "Alis na ako, Denisa," tanging sagot ni Mariel sa akin habang nakatingin pa rin sa monitor ng laptop ko. "O akala ko ba kakain ka?" Balik ko sa pinsan ko. "May pupuntahan pala ako." "Sige, Divina," nagmamadaling wika ni Mariel sabay labas ng bahay.
Nang umalis na ang pinsan ko ay siyang balik ko sa monitor ng laptop ko. Nabitawan ko yung hawak ko. Yung nasa monitor walang ulo, yung suot niya suot ni ate. Si ate yung walang ulo. Dumating naman noon si Kuya Daniel na nagkataong doon muna nakitulog sa amin. Sis, anong problema at takot na takot ka dyan? Bungad na tanong ni Kuya Daniel sa akin. Hinawakan ko sa braso ang kapatid ko. Kuya, tingnan mo si Ate Divina. Sabi ko na lamang sa kanya habang tinuturo ang monitor ng laptop. Hindi siya sumagot pero lumapit siya sa laptop. Pagkasabi niya ng ate nag-end na yung connection. Nahataw niya yung lamesa. Nagpaalam siya na pupuntahan niya lang sandali ang isa naming pinsan na si Kuya Bornek na eksperto pagdating sa computer. Naiwan ako sa bahay namin na hindi alam ang gagawin. Pagbalik ni Kuya Daniel kasama na niya si Kuya Bornek. Pinalak nila ang bahay dahil sa net shop kasi kami pupunta. Pagdating namin doon, nag-connect naman kaagad pero si Kuya Bornek napakusot ng mata niya. Wala ring ulo si Ate Divina. Divina, may sasabihin ako pero huwag kang magpapanik ha. Wika ni Kuya Bornek. Ano yun, Kuya Bornek? Si Kuya Daniel na ang sumagot sa tanong ni ate. Hindi namin makita ang ulo mo. Sunugin mo lahat ng suot mo ngayon. Wala kang ititira. Nag-aalalang wika niya. Magdasal ka ate. Mag-ingat ka rin dyan. Sabi ko naman sa kapatid ko. Ano Kuya Bornek? Kuya Daniel? Denisa? Hindi ko kayo maintindihan. Wika ni Ate Divina habang nagsimula ng maging choppy ang video call namin. Nakadalawang ulit si Kuya Daniel kasi hindi niya marinig o maintindihan. Nung itatype na sana ni Kuya Daniel ang mensahe niya ay bigla na lamang namatay. As in black. Yung computer lang namin sa buong shop ang namatay. Nilipat kami noong bantay sa iba pero hindi na online si ate. Iyakan na kami sa bahay pagka uwi nila mama. Walang makakontak. Si Kuya Greggy hindi madalas mag-online sa Facebook. Si Kuya Don din naman ay walang Facebook. Pinatawagan namin sila sa tiyuhin kong ama ni na Kuya Dondi at Kuya Greggy pero hindi raw sila sumasagot. Baka raw na sa trabaho si Kuya Dondi. Si Kuya Greggy baka sa hotel na pinagtatrabahuhan niya natulog. Ilang araw bago kami nakatanggap ng balita galing kay Reese. Parang hindi nakaligtas ang mag-ina niya sa isang aksidente. Yun na ang last na balita namin. Nang marinig namin yon, syempre lahat kami ay hindi makapaniwala at nanlumo noon. Pero hindi nagtagal ang video call namin ni Reese dahil naputol din kaagad ito. Tapos noon ay hindi na rin namin siya matawagan. Nung makontak sila Kuya Dondi, nasermonan pa sila ni Tito Nelson. Pero agad silang nagpunta sa bahay ni Reese. Walang tao at ang sabi ng mga kapitbahay totoong namatay si ate at ang baby niya. Pero walang libing na naganap, basta raw nawala na lang si Reese. Sabi ng mga pulis doon ay wala silang magagawa kung nawala si Reese. Legal na niyang asawa si ate pero may isang palihim na nangako na oras gamitin ni Reese ang credit card niya. O lumitaw ang pangalan niya ay sasabihan niya sila kuya. Pero wala. Sabi ni Kuya Dondi sa amin baka nagpalit ng pangalan. Wala na kaming anumang balita kay Reese matapos ang ilang taon. Mahigpit din kasi ang bilin sa akin ni Kuya Greggy na huwag na wag hihingi ng tulong sa mga manghuhula o albularyo. Dininig ko yon ng halos 3 taon. Nawaglit lang sa isipan ko noong nag-i-intern na ako at makilala ko si Bernice. Nakilala ko si Bernice noong nag-i-intern na ako. Isang gabi ay magkasabay kaming naghintay ng jeep pa uwi. Kasama ko yung isa kong kaklase. Siya naman ay mag-isa lang, initian ko siya nang mapatingin ako sa kanya ay ngumiti rin siya sa akin. May jeep na paparating. Nag-ayos na ako para makasakay nung bigla na lamang may humila sa akin, si Bernice. Sa susunod na lang tayo sumakay na jeep. Bigla niyang sabi sa akin. Nauna nang sumakay yung kaklase ko. Sinenyasan niya ako na sakay na rin ako pero umigpit yung hawak ni Bernice sa akin. Pwedeng samahan mo muna ako sa CR? Sakit ng tiyan ko. Please? Pakiusap niya sa akin.
Dahil nga ang higpit ng hawak niya sa kamay ko. Tumango na lamang ako at tinuro ko si Bernice sa kaklase ko tapos sa tiyan ko. Nakasimangot siya pero hinayaan ko na lamang. Papasok sana ulit kami ng ospital noong pinigilan ako ni Bernice. Akala ko masakit ang tiyan mo. Nagtataka kong tanong sa kanya. Ayokong sumakay sa jeep na yon. Diretsahan niyang sabi sa akin. Bakit? Usisa ko pa. Basta, tanging sagot lang ni Bernice sa akin. Pagkasakay namin sa kadarating na jeep, hindi na siya nagsalita pa. Ni hindi na nga niya ako tinignan. Nakatingin na lamang siya sa bintana. Kinabukasan ay halos sumabog ang cellphone ko sa kami mention sa akin ng mga kaklase ko sa GC namin. Tinanong nila kung ayos lang ba ako. Kasi si Brian, yung kaklase kong kasabay ko sana sa pag-uwi kagabi, ay nasa ospital at na-hold up. Nung binisita namin si Brian, sabi niya sa amin ay hindi naman sila nanlaban. Binigay nila kaagad ang mga gamit nila pero parang ulol. Yung mga hold-upper, lahat ng pasahero ay binugbog nila. Inampas pa nga nila ng tubo sa ulo yung driver. Pinanlamigan ako. Naisip ko si Bernice. Nung minsang magkasabay na naman kami, tinabihan ko siya. Tapos ay nagpasalamat ako sa kanya. Gulat na gulat ang itsura niya. Kung hindi mo akong initian, hindi kita pipigilan. Wika niya sa akin. Bakit naman? Nagtataka kong tanong sa kanya. Lahat kasi iwas sa akin. Siguro'y hindi pa ako na-chismis ng mga senior mo sa inyo. Aniya. Simula nun papadudot, kapag nagsasabay ang duty namin, nagkikita kami. Minsan ay sinasamahan ko siyang magyosi sa labas, sa kabilang banda ay napansin ng mga kasama ko na nagiging close ako kay Bernice, kaya sinabihan nila ako na huwag akong magsasama kay Bernice kasi may lahing mangkukulam. Unay hindi ako naniniwala hanggang sa isang gabi noong nagka-strike, walang jeep ay napilitan kaming maglakad kasi hindi sumasagot si Papa sa mga tawag ko. Papasundo sana ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Namimiss mo na ang ate mo, no? Bigla niyang tanong sa akin. Nabawi ko yung kamay ko at paano niya nalaman yon? Tapos ay parang nabasa niya ang isipan ko. May nginuso siya sa likod ko. Nang makita kita sa kantin, napansin kita kaagad dahil sa kanila. Aniya. Ilang beses akong tumingin sa likod ko pero wala talaga akong ibang makita maliban sa mga kasunod naming hindi ko naman kakilala. Hindi mo sila nakikita. Babae tapos baby. Awig mo yung babae, anak niya yung baby. Napanaginipan ko yung babae, sabi niya sa akin ay tulungan kitang makausap ka. Wika ni Bernice sa akin. Napatigil ako sa paglalakad. Nakatingin lamang ako sa kanya. Patay na siya, Denisa. Pati yung baby, totoo yung sinasabi ng asawa niya sa inyo. Pero hindi pa rin siya makapagpahinga. Oras na tumagal pa yung kaluluwa niya dito at ng anak niya sa mundo. Magiging masamang espiritu na sila. Wika ni Bernice sa akin. Naniwala naman ako sa kanya. Lalo na at may kinuwento siya sa akin na kwento sa kanya ni ate sa panaginip na hindi ko pa nasasabi kay Bernice. Mga pinsan namin sina Papa alam niya lahat. Hanggang sa gusto kong ako na mismo yung makausap at makakita kay Ate Divina. Kaya mo ba? Usisa niya sa akin. Ang tanga ko kasi hindi man lang ako nagdalawang isip na tumango. Sabi niya sa akin, doon na ako matulog kasi kailangang eksaktong hating gabi naming gagawin yon para tuluyan ko nang makita sila ate. Ginising niya ako ng 11:50, magkaharap kaming naupo sa higaan niya. Hindi niya inon ng ilaw pero nagsindi siya ng kandila. Pinatitig niya ako sa apoy ng kandila at ang sabi niya, kailangan doon lang sa apoy ituon ang atensyon mo. I-tune out ko ang lahat. Siya, yung mga ingay sa paligid, dapat ay hindi mababali yung concentration mo kasi hindi mo sila makikita. Kaso bago mag-alauna ng madaling araw ay bigla akong inantok hanggang sa hindi ko na kinaya. Pagkagising ko ulit ay umaga na, hindi ko alam kung nanaginip ba ako kasi wala talaga akong matandaan. Denisa, yung asawa ng ate mo, may alam. Aniya. Nagtaka naman ako sa sinabi niyo ni Bernice. Anong may alam? Voodoo. Ayun niyang mawala ang mag-ina niya.
Kaya kinuha niya mga bangkay ng mag-ina niya tapos ay binuhay niya yon. Ang sabi ni Ate Bernice sa akin. Binuhay? Bernice, kapag patay na ang isang tao hindi na ito pwedeng buhayin pa. Sagot ko naman. Pero agad akong kinontra ni Bernice. Posible yon sa pamamagitan ng necromancy. Bahagi ng voodoo ang muling pagbubuhay ng mga patay. Makinig ka sa akin, Denisa. Natatandaan niyo ba yung nagsimba kayo ng kaibigan mo tapos nakita niyo si Ate Divina? Nagulat naman ako sa aking narinig. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Hindi ko pa yun naikwento sa iyo, sabi ko habang naguguluhan. Hindi na yun importante. Ang importante ay malaman mo na yung araw na nakita mo siya sa simbahan. Kabubuhay lang ni Riz sa mag-ina niya. Kaya yung mga video call mo sa kapatid mo pagkatapos noon ay naging weird na. Pahayag pa ni Bernice. Bigla ko tuloy naalala yung nag-video call nga kami ni Ate Divina pero nakita namin siyang walang ulo. Ibig sabihin ay patay na pala siya noon. Anong gagawin natin, Bernice? Tanong ko sa kanya. Wala tayong magagawa sa ngayon kasi para maputol ang necromancy. Kailangan nating mapatay ang mismong gumawa nito. Hindi ko naman siya malalabanan at matatalo since mas malakas siya sa akin at nasa malayong lugar sila. Pero dahil sa ginawa ng bayaw mo sa kapatid at pamangkin mo, malaki ang posibilidad na maging malevolent spirits na sila. Sa madaling sabi, masamang espiritu. Sagot niya sa akin. Makukuha ba yon sa dasal? Kasi mas naniniwala pa rin ako sa mas malakas na kapangyarihan ng Diyos kesa sa puwersa ng kadiliman. Maski ako, naniniwala din naman ako na walang makakatalo sa kapangyarihan ng Diyos. Pero kailangan matahimik ng kapatid mo. Mangyayari lamang yon kung mabibigyan ng huling himlayan ng mga bangkay nila. Hindi ba may mga kamag-anak ka sa Amerika? Hingin mo ang tulong nila, suhestyon ni Bernice. Kaso malabo yan, bukod kasi sa hindi naman namin alam kung saan dinala ni Riz ang bangkay ng kapatid at pamangkin ko. Hindi naniniwala ang mga pinsang ko na namatay na si Ate Divina tapos biglang nabuhay. Sabi ko naman. Kung hindi nyo gagawin yan, hindi matatahimik ang ate mo. Sabi niya na lamang, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay sinubukan kong tawagan ang mga pinsan ko na nasa Amerika. Nakausap ko naman sina Kuya Dondi at Kuya Greggy at sinabi ko sa kanila ang totoo. Na kailangan nilang mahanap si Ate Divina pero hindi ko magawang masabi sa kanila na binuhay ulit ni Riz ang bangkay ng kanyang mag-ina. Samantala hindi ko na alam kung anong hakbang ang ginawa ni Kuya Dondi at Kuya Greggy para mahanap si Ate Divina. Pero nagawa nilang mahanap si Riz at doon ay nakita nila ang mummified corpses ni Ate Divina at ng isang baby. Si Riz ay dinala daw sa psychiatric hospital dahil sa kabaliwan. Sa kabilang banda ay pinaalam din sa amin ni Kuya Dondi na pinakremate na nila ang mga bangkay ni Ate Divina at ang baby na pamangkin ko. Pero may sinabi din si Kuya Dondi sa akin na siya kong kinagulat. Nalaman daw nila ang kinakaroonan ni Riz dahil makailang beses daw nagpakita si Ate Divina sa kanila sa panaginip. Doon ay sinabi raw ni Ate Divina sa pinsan ko na tulungan daw siyang mailibing daw ng maayos ang bangkay niya at ng kanyang anak. Dagdag pa ni Ate Divina, yung mga nakakausap daw namin sa video chat noon ay hindi siya kundi isa raw masamang espiritu. Hindi raw literal na nabuhay ang kanyang bangkay pero nagpakawala daw si Riz ng isang nilalang na gumaya daw sa anyo ni Ate Divina at ito raw ang nakakausap namin sa video call. Nung marinig ko ang kwentong yon ni Kuya Dondi ay kinalabutan talaga ako. Pero hindi pa yon ang nagpagimbal sa akin dahil meron pang sinabi sa akin ng pinsan ko na totoong ikinamatay ni Ate Divina. Hindi raw ito namatay sa aksidente. Ayon sa autopsy ay pinatay daw si Ate Divina sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang leg. Ang suspect, ang asawa mismo ng kapatid ko. Inamin din daw ni Riz sa kanila na pinatay niya si Ate Divina dahil sa matinding selos. Pero hindi naman daw yon sinasadya kaya sinubukan niyang buhayin ang bangkay ni Ate Divina sa pamamagitan ng voodoo pero hindi raw yon nagtagumpay. Hindi naman nakulong si Riz dahil na-diagnose daw itong baliw. Papadudot hindi na namin nakuha ang mga abon ni Ate Divina at ng pamangkin ko pero ginarantiya sa amin ni Kuya Dondi at Kuya Greggy na nasa maayos ng himlayan ang mag-ina.
Hindi na rin nagpaparamdam o nagpapakita si Ate Divina sa amin, siguro dahil sa natahimik na rin siya. Tungkol naman kay Reese Windorski, nabalitaan na lang namin na nagpakamatay ito sa mental hospital na pinagdalhan sa kanya. Nang mabalitaan ko yon ay nakahinga ko ng maluwag kasi sigurado akong pagbabayaran niya ang ginawa niya sa kapatid ko. Samantala pagkatapos noon ay nagpatuloy na ang aming tahimik na buhay at sa ngayon ay dalaga pa rin ako. At kasama ko pa rin ang mga magulang ko dito sa Zambales habang si Kuya Daniel naman ay may sarili ng pamilya. At kahit nasa Amerika ang mga remains ni Ate Divina at ng anak niya ay patuloy namin itong ipinagdarasal na sana'y maging masaya na sila ng anak niya sa piling ng Panginoon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana po ay maintindihan ninyo ang aking kwento at mapiling itampok. Sa Papa Dudut Stories, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Denisa Robles. Maraming salamat Denisa sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento sa aming programa. Siya nga pala, para lang malinaw sa lahat, hindi naman po literal na nabuhay ang bangkay ni Divina at walang nangyaring necromancy taliwas sa sinabi ni Bernice. Pero ang paggamit ni Reese ng voodoo ay siyang nagbigay ng daan sa dyablo para gayahin ang anyo ni Divina para linlangin ang pamilya niya, lalo na si Denisa. Alam naman natin, ang mga kampo ng kadiliman ay magaling maglinlang. Ganun pa man ay wala pa ring makakatalo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang dasal ay ang pinakamabisa pa ring paraan para tayo ay layuan ng mga impluwensyang mula sa kadiliman. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.